Nung bata pa ako, may nangyari sa amin na hindi ko makakalimutan. Tawagin niyo na lang po kong Oma. Yun po kasi ang tawag sa akin ng mga kaibigan ko sa probinsya. Yung lola ko, si Lola Ising, mahilig po siya sa mga antigo. At minsan may mga matatanda siyang kaibigan na nagbibigay sa kanya ng mga regalo kaugnay rito. Isang araw ay may matandang babae na dumalaw sa bahay. Hindi namin siya kilala. Bigla na lang siyang sumulpot sa harapan ni Lola. Iniabot niya rito ang isang matandang kahon na may pambihirang ganda. Siyempre noong una, nawirduhan kami sa matandang yon. Pero kasi hindi maipagkakaila ang gandang taglay ng regalo na yon. Yung kahon kasi ay kahoy na may ukit ng mga bulaklak at bituin. Tapos meron itong maliit na susian na parang ginto. Sabi ng matanda, para daw kay Lola yon, bilang pasasalamat daw sa kabaitan nito. Pero ang weird nga lang, kasi hindi naman namin maalala kung sino siya o kung kailan naging mabait si Lola sa kanya. Pero tinanggap naman ni Lola yung regalo at agad niya yung inilagay sa aparador niya. Alam niyo naman ang mga matatanda, hindi sila mahilig magtapon-tapon ng mga bagay. Isa pa, nagandahan rin siguro ang Lola. Nung una, okay lang naman. Kasi nga maganda yung kahon at ginamit yun ni Lola para lagyan ng kanyang mga alahas. Pero nung mga sumunod na gabi, may mga naririnig kaming mga bulong. Doon na nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Akala namin nung una hangin lang o baka may mga daga sa kisame nung gabi na yon. Nagising ako sa tunog ng kahon na parang may nagbubukas nito. Tapos may mga boses na parang nagtatawag ng pangalan. Ang creepy nun kasi pamilyar yung mga pangalan na nadidinig ko. Yun yung mga pangalan ng mga kamag-anak naming namayapa na. Nung una, sinubukan naming baliwalain lang. Sabi ni Lola, baka nagkataon lang daw o baka may naglalaro lang sa amin. Pero kasi, habang tumatagal, lumalakas yung mga boses. Mula sa mga bulong, naging malinaw na pagtawag yon sa mga pangalan na para nang gustong lumabas sa kahon. Sabihin na natin na parang mga natrap. Kaya isang gabi, nagdesisyon na akong buksan yung ilaw sa kwarto ni Lola para tignan kung ano yung nangyayari. Doon ko nasaksihan yung bagay na talaga namang nagbigay ng kilabot sa buhay ko. Yung kahon, unti-unting bumubukas ng kusa. Tapos may mga butong kamay na lumalabas mula sa loob nito. Sobrang payat nun at maputi na parang sa patay. Yung mga daliri nito, gumagalaw-galaw na parang may hinahanap. Nanginginig na ako sa takot nun, dahilan para hindi ako makagalaw. Tapos maya-maya lang, may biglang sumigaw sa loob ng kahon. Boses ng isang babae na parang galing sa ilalim ng hukay. Nataranta ko. Kinuha ko yun at itinakbo ko palabas ng bahay. Hinagis ko yun sa ilog na malapit sa amin. At hindi ko talaga yun nilingon. Nakakakaba talaga. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko nun. Kinabukasan, sinabi ko sa lola ko yung nangyari. At doon niya na naalala na yung matandang nagbigay sa kanya ng kahon ay mukha raw isang nuno sa punso. Sabi niya, dapat daw ay binigyan namin ng pagkain o anumang handog bago namin tinanggap yung regalo. Buti na lang din daw at naitapon ko na kaagad yung regalong yon. At malamang ay inagos na raw yon ng tubig ng ilog. Dala ang kamalasan nito. Mula nang gawin ko yon,
ay hindi na namin nadidinig yung mga boses. Pero hanggang ngayon, binibisita pa rin ako ng kilabot ng kahon na yon. Ewan ko ba? Hindi ako mapakali at pakiramdam ko habang natutulog kami sa gabi ay nandoon pa rin yung kahon sa aparador na pinagpatungan ni Lola at nagbubukas yon sa mga sandaling tulog kaming dalawa. Bata pa lang ako nito nang mangyari ang karanasan ko. Meron kaming kapitbahay noon, si Aling Marta, at ang anak niyang tawagin na lang nating June. Mabait naman yung batang yon, pero may kakaiba kasi sa kanya. Lagi siyang nag-iisa at hindi siya nakikihalubilo sa amin. Kahit na anong yaya namin sa kanya, hindi talaga. Naisip ko nga noon na baka introvert lang talaga si June. Kaya hindi rin sumagi sa murang kaisipan namin na katakutan siya o ano. Yun nga lang, may pangyayari na nagbago ng tingin namin sa kanya. Isang gabi yon, naglalaro kami sa labas. Tapos napansin namin yung refleksyon ni June sa bintana. Hindi po siya gumagalaw. Akala ko nga noon, namamalikmata lang ako. Pero nung tinignan ko siya ulit ng mas malapit, ay para talaga siyang estatwa. Yung refleksyon kasi namin, gumagalaw. Pero yung sa kanya, kahit hibla ng buhok niya, nakasteady lang. Pagkatapos ay may narinig kaming mga yabag nung oras na yon. Nakapagtataka lang kasi, sabay ang mga magulang namin na namalengke. At dalawa lang naman sila June at mama niya sa bahay. Naisip ko na lang na baka may bisita silang hindi namin napansin. Pero nung sumunod na araw na matsyempohan namin si Aling Marta, tinanong namin siya tungkol sa bisita niya. Tapos sinabi na rin namin na parang may kakaiba kay June. Akala nga namin magagalit siya kasi syempre parang sinasabi na rin namin na may mali sa anak niya. Pero nagulat na lang kami noon nang bigla siyang umiyak at nagkwento. Sanggol pa raw noon si June nung muntik na itong mamatay dahil sa lagnat. Walang-wala raw sila noon. Kaya sobrang desperado si Aling Marta na pumunta sa isang mangkukulam sa kabilang baryo. Nagmakaawa daw ito na iligtas ang anak niya. Pumayag naman daw yung mangkukulam. Pero may kapalit. At yun ay ang anino ni June. Akala ni Aling Marta ay may ibang kahulugan pa yung sinasabi ng mangkukulam. Tulad ng pera o kung ano paman. Kaya hindi niya binigyang pansin. Basta ang gusto niya ay maligtas ang anak niyang si June. Yun nga lang nang gumaling nga si June at lumaki na, unti-unting napansin ni Aling Marta na parang ang may mali sa anak niya. Wala itong anino, kahit na tirik ang araw. Tapos yung refleksyon daw ni June, kung titignan sa salamin, ay para itong statwa lang na hindi gumagalaw. Minsan naman ay may mga gamit na nawawala si June. Nagsusumbong ang anak niya sa kanya. Pero imposible naman yon, kasi nga dalawa lang silang magkasama. At ni bakas ng pagnanakaw ay wala naman daw silang mahanap. Noong una akala ni Aling Marta nananakawan nga lang sila. Pero nung palipat-lipat na sila ng bahay ay nangyayari pa rin daw yon. Imposible naman daw na sinusundan sila ng magnanakaw kahit saan. Pero ang mas nakakatakot pa raw ay yung pakiramdam na parang palaging may nakatingin sa'yo kapag kasama mo si June, kahit daw wala namang ibang tao. Pero para talagang may nakadikit sa kanya na nagmamasid sa'yo. Minsan pa nga daw, paggabi, may naririnig daw si Aling Marta na buntong hininga na malapit sa tenga niya. O may nararamdaman siya na humihila sa kumot niya. Yun ang sabi niya sa amin.
At ang naiisip niya naman na yabag na nadidinig namin ay hindi daw yun bisita. Isipin na lang daw namin na yon ang anino ni June. Hindi namin alam kung matatawa ba kami o matatakot sa sinasabing yun ni Aling Marta. Pero nung tumanda na kami, ay lalo lang lumala yun. Yung mga aso sa amin, umaatungal talaga kapag dinadaanan sila ni June. Yung mga bata sa barangay namin, takot sa kanya kahit wala naman siyang ginagawa. Tapos isang beses pa nga, nahuli ko siyang nagsasalitang mag-isa sa dilim. Para siyang may kausap na hindi namin nakikita. Namatay po si June nung 20 years old na siya. Sabi ng doktor, atake raw po sa puso. Pero hindi po yun pinaniniwalaan ng mga taga sa amin. Kasi nung inilibing siya, wala pong anino maski yung kabaong niya. Kahit na katirikan ng araw nun. Tapos nung gabi nung lamay, may nakikita kaming figura na nakatayo sa tabi ng kabaong niya. Para bang yun yung anino niya. Pareho kasi yun ng tangkad ni June at kasing katawan din niya. Yun ang huling memorya ko kay June. Kasi umalis na rin kami sa amin. Nakipagsapalaran kami sa ibang bansa. Sakto kasi na naghahanap rin ako ng trabaho noon at isinama ako ng tiyuhin ko. Noon pang panahon ng lolo ko ito nangyari. Kwento ko lang sa inyo kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung pangyayari na yon. Sa probinsya namin sa Batangas, uso pa rin ang mga kwentong aswang. Pero akala namin, mga panakot lang yon. Hanggang sa nangyari na nga yung isang gabi na yon. Isang gabi nga, may nakita kaming basket sa harap ng bahay. May takip na dahon ng saging at mabigat. Nung binuksan namin, ang laman ay sariwang karne. Akala namin ay bigay lang ng kapitbahay. Kasi uso yung mga bigayan noon ng pagkain, lalo na kapag may handaan sa barangay. Walang nag-imbita sa amin, pero kinain pa rin namin yun at masarap naman siya. Malambot at malaman yung karne na para bang sa baboy. Pero meron nga lang itong kakaibang lasa. Naisip namin na baka galing sa ibang lugar yung karne na yon, o baka taga ibang lugar yung nagluto. Ganoon naman kasi minsan, kapag dayo ang nagluto, iba ang timpla at lasa ng pagkain. Pagkatapos naming kumain, biglang may kumatok ng malakas sa pinto namin. Sa lakas nun, inakala naming pulis o may emergency. Kulang na lang sirain yung pinto namin. Nung buksan namin ang pinto, wala namang tao. Pero may narinig kaming nagtatawanan sa likod ng bahay. Yung tawa, boses babae. Pero parang may ibang mga tinig na nakikisabay. Hindi ko maipaliwanag. Pero pakiramdam ko, nanlamig ang katawan ko nung marinig ko yung boses na yun. Kaya nagsara na lang agad kami ng pinto at nagdasal. Kinabukasan, nagkasakit si nanay. Bigla na lang siyang nanghina at ganoon na lang yung gulat namin nang nagsuka din siya ng itim na likido. Tapos ay wala pang 24 oras, sumunod na si kuya. Pareho ng sintomas. Nung tanungin namin yung albularyo na tinawag ni tatay, sabi niya dahil daw yun sa kinain namin ang hindi namin dapat kinain. Halos maduwal din ako nang sabihin niya sa amin kung ano yung tinutukoy niya. Sabi niya, karne raw ng tao. Naalala nga namin yung pagkain na iniwan sa harap ng bahay namin. Doon ay naghinala na talaga kami na hindi pala yun baboy at baka nga tao yun. Halos buong araw din akong nawalan ng ganang kumain nun at nakabawi lang nang sabihin ng albularyo na hindi kami dapat magpalipas ng gutom
damihan ng kain namin para maipalabas ang karne na nakain namin. Kinabukasan din ng gabing yon, may kumatok ulit sa pinto namin. Kagaya ng una, nakaramdam ako ng kakaiba. Pero sa pagkakataon na yon, hindi ko pa nabubuksan yung pinto. Nang ilang minuto na ang lumilipas at hindi namin pinapansin yung kumakatok, may narinig na kaming boses ng isang babae. Sinusubukan niya ulit kaming bigyan ng handa niya raw. At sa kalagitnaan nun, sinundan niya yon ng nakakahindik na tawa. Hindi pa rin namin siya pinapansin, kaya nagalit na siya at paulit-ulit na sinasabi na gusto lang naman daw niyang ibigay sa amin ang regalo niya. Buti na lang talaga at napagdesisyonan ng albularyo na bumalik sa bahay namin para sana bigyan kami ng proteksyon. At nagpang-abot sila nung aswang. Yun nga lang ay maliksi raw ito, kaya hindi niya na ito nahabol. Sa kasamaang palad po, ay hindi nakaligtas ang nanay at kuya ko. Tanging ako na lang at si tatay ang kaya pang lunasan ng albularyo at bigyan ng proteksyon. Tuwing naaalala ko nga ito, natatakot ako. Pero naaawa din ako sa pamilya ko. Pareho kasing natuyo ang katawan ng nanay at kuya ko, na para bang kinain sila mula sa loob. Pero kasi kung kikimkimin ko lang ito sa sarili ko, baka mabaliw na lang ako. Matagal na itong nangyari. Ang karanasan ko na to ay nangyari sa akin nung teenager pa ako. Ang random nga lang ng pangyayari na to, pero talagang tumatak siya sa akin. Kasi parang totoo talaga yung naging atake sa akin sa panaginip ko. Si Lolo Isko ang paborito kong lolo. Matagal na rin mula nung pumanaw siya. Pansin ko noon na lagi siyang nakaupo sa may bintana tuwing umaga habang nagbabasa ng dyaryo, tapos magkukwento siya tungkol sa mga nangyari noong panahon niya. Isa yun sa paborito kong bonding time naming dalawa. Pero mula nang mamatay siya, hindi ko na siya muli pang nabisita sa libingan niya. At kahit muka at boses niya, ay paunti-unti na ring nawala sa memorya ko. Hanggang isang gabi, napagdesisyonan niya sigurong bisitahin ako sa panaginip ko. Yun nga lang, parang may kakaiba sa itsura niya. Pero sigurado kong siya yun. Nakasuot siya ng puting sapatos at nakangiti lang. Tahimik lang din siya nung una. Sa harap niya naman, mayroong maliit na kahon na kahoy. Simple lang yung disenyo nito, pero ramdam kong may laman yon. Iniabot niya sa akin yung kahon na yon, pero wala man lang siyang sinabi. Hindi siya nagsalita, basta iniabot niya lang. May pakiramdam ako noon na parang may mensahe yun para sa akin. Para bang sinasabi niya na para sa akin talaga yun at tanggapin ko. Siyempre yun naman ang ginawa ko, kahit medyo nag-aalangan ako noon. May parte kasi sa akin na sinasabi kong wag kong kunin yun. Pero kasi si Lolo Isko naman yun, ang paborito kong lolo. Malamig yung kahoy, pero may kabigatan nga. Para bang may buhay yon. Nung nakuha ko na yung kahon, bigla na lang nawala si Lolo. At doon ay nagising na rin ako sa pagkakatulog ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nun. Kung ituturing ko ba yun na totoo o halusinasyon lang. Kasi pagkadilat ng mga mata ko, hawak ko yung kahon na ibinigay sa akin ni Lolo sa panaginip ko. Yung regalo niya na dapat ay nasa panaginip ko lang. Pero bakit nasa palad ko na? Nanginginig ako habang tinitignan ko yon. Hindi ko talaga alam kung dapat ba akong matakot o magtaka sa pangyayari na yon. Basta ang alam ko, may hindi tama.
Dahan-dahan kong binuksan yung kahon na yon at sa loob ay may nakalagay na papel na nakatupi. Akala ko sulat ni Lolo sa akin o kaya naman ay larawan naming dalawa. Pero nagulat ako sa nakita ko. Hindi ko yun inaasahan. Death certificate yun. Tapos ang nakalagay na pangalan ay ang pangalan ko. Napatulala ako noon. Nakalagay doon kung kailan ako mamamatay. Kaya talagang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Yung kamay ko, nanginginig na din habang hawak ko yung papel na yon. Gusto kong itapon pero hindi ko magawa. Basta nakatitig lang ako dito. Hanggang sa may bigla na lang akong naramdaman na may huminga sa batok ko. Sobrang lamig nun at talagang nanindig ang mga balahibo ko. Maya-maya pa ay may narinig akong bulong na parabang galing sa lolo ko. Tipong sinusundo niya ako. Napasigaw na lang ako at naitapon ko yung papel sa sahig. Nagulat na lang ako nang bigla yung nagliyab. Nasunog mag-isa. Tapos bigla na lamang umusok at parang bulang nawala sa harapan ko. Kasabay ng pagkawala ng kahon na kahoy. Para bang hangin lang yon na dumaan lang sa mga kamay ko. Kinabukasan ay buhay pa naman ako. Ang nakalagay sa death certificate, mamamatay daw ako sa araw na yon. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nun. Baka warning yon o paalala. O baka naman pinaglalaroan lang ako ng isip ko nung mga panahon na yon. Palaisipan pa rin siya sa akin. Pero maayos naman akong nabubuhay ngayon. Kaya isinantabi ko na lang ang kung anumang negatibong naisip ko nun. Baka paraan lang yon ang pagbisita sa akin ng lolo ko. Pero sana wag niya nang ulitin ang ganong klaseng pagbisita. Nakakatakot eh. Ako si Joshua. May asawa at anak na ako ngayon. Pero ang kwento kong ito ay nangyari noong kabataan ko pa. Noong panahon na may dumating na balikbayan box sa bahay namin. Walang pangalan ng sender at walang return address, kaya grabe yung pagtataka ko noon at ng lolo ko. Ang isa pang weird lang doon ay wala naman kaming kamag-anak na nasa abroad. Kaya yung lola ko naman napatingin lang sa kahon tapos napapailing. Sinabihan niya ako na wag ko raw bubuksan yon dahil hindi namin alam kung kanino galing. At isa pa, hindi namin alam kung ano ang nasa loob nito. Ganon din ang paalala sa akin ni lolo. Sinunod ko naman sila nung una kasi bantay sarado talaga nila yung kahon na para bang may multo sa loob nun at lalabas ito kapag nabuksan. Pero syempre, dahil nga bata pa ako nun at punong-puno ng kuryosidad, nung lumabas sila lolo at lola para mamalengke at alam kong gagabihin sila ng uwi, ay pumuslit ako sa kwarto nila. Pumasok ako sa loob. Doon ay nakalagay sa gilid ng kama nila yung box. Nung una tinitignan ko lang naman kung nabuksan na nila. At ang malaman ko na hindi pa nga, aalis na sana ako. Pero may narinig akong parang may kumatok sa loob ng box. Akala ko nga nung una may nasagi lang ako o baka may daga lang sa gilid. Pero doon talaga nanggagaling yung katok sa loob eh. Hanggang sa nakarinig na rin ako ng umiiyak na bata. Humihingi yun ng tulong at nakita ko rin na parang gumagalaw yung box. Nanginginig yung boses na yon. Dahil sa takot, ay agad akong lumabas ng kwarto nila lola. Sapo-sapo ko ang dibdib ko noon na grabe ang kabog ng puso ko. Madali ko namang nawala yon sa isipan ko nung araw na yon. Kasi may dalang ice cream sila lolo at lola para sa akin. Pero nung mga sumunod na araw, naaalala ko yung insidente na yon. At nung una, sinubukan kong wag na lang pansinin. Pero kasi palakas ng palakas yung katok na kahit nasa labas lang ako ng kwarto nila lola at lolo
ay naririnig ko pa rin yun. Hindi ko nga alam kung nadidinig din yun ng mga lola. Pero alam kong ramdam nila na may kakaiba talaga sa kahon na yun. Kasi nang umagang magising ako ng 3:00 dahil nga ang ingay ng katok, nakita ko sila na nagdadasal sa harap ng altar. Hindi ko lang talaga alam kung bakit ayaw pa nilang itapon ang kahon na yon. Gayong sinabi naman nila, napakaramdam nga nila, ay may sumpa raw yung kahon na yon. Dumating yung gabi na yon, naiwan akong mag-isa sa bahay namin. Dumalo kasi sa pagdarasal sila lolo. Ayaw ko lang talagang sumama nun, kaya hindi na nila ako napilit. Doon ay narinig ko na naman yung batang babae na yon. Buksan ko raw ang box, tulungan ko raw siya. Nanginginig man ako, ay kinuha ko yung cutter. Binuksan ko yung box. Hindi ko alam kung bakit ko rin ginawa yon. Pero buti na lang ay wala namang masamang nangyari sa akin. Ang laman lang ng kahon ay isang maliit din na kahon na gawa sa kahoy. Para siyang antigo dahil na rin sa mga ukit nito sa gilid. Ang napansin ko nga lang, nang ilapit ko pa yun sa mukha ko, ay may ukit yun ng mukha ng bata. Nasa ibabaw ito, tapos ang higpit ng pagkakasara nito. Kapag naaalala ko nga to, napapaisip ako. Ang lakas ng loob kong gawin yun. Pero ang nakakatawa lang, pakiramdam ko nun biglang gumaan ang paligid ko. Lalo na yung bahay mismo. Hanggang sa naramdaman ko na may bumulong sa akin. Sa totoo lang, hindi ko na maalala kung ano yung ibinulong niya. Hindi ko rin naman kasi naintindihan. Pasalamat ba yun o ano? Kasi agad akong napatakbo sa labas ng bahay. Nagulat din ako kasi nakasalubong ko doon sila lolo at lola at takang-taka sila sa akin. Nung sinabi ko sa kanila ang nangyari, ay agad silang pumasok sa bahay. Tinignan nila yung box. Pero wala na ito doon, na para bang hindi talaga ito dumating sa bahay. Misteryo pa rin sa amin hanggang ngayon ang balikbayan box na yon. Pero hindi naman yun nagkaroon ng kahit na anong epekto sa amin. Kaya hinayaan na lang din namin at hindi na ikinonsulta pa sa albularyo o sa kung sino man. Nangyari ang karanasan kong ito nung sumama ako sa tito ko na mangahoy sa gubat na malapit sa amin. Medyo malayo na kami nun sa bahay nung mapansin kong nawala ako. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko nun. Nagulat na lang talaga ako nung bigla na lang mag-isa na lang ako sa gitna ng kagubatan na yon. Ang ginawa ko nun, nilakasan ko na lang ang loob ko. Naglakad ako ng naglakad hanggang sa makarinig ako na parang may nagtatawanan. Akala ko nun mga tao yun. Kaya sinundan ko yung direksyon sa kung saan ko nadidinig yung mga tawanan. Yung kaba ko noong nawawala ako ay para bang napalitan ng takot nung malapit na ako sa kung saan may mga nagtatawanan. Nakita ko sila. Mga nilalang na hindi pinaniniwalaan ng iba. Pero dahil nga nakita ko sila, sigurado akong hindi sila laman ng mga fiksyon lang. Isa sa mga nagtatawanan ay ang isang babaeng nakaputi na parang nagliliwanag. Maganda silang lahat na babaeng nandoon, pero iba lang talaga yung ganda ng babaeng nakaputi. May kakaiba kasi sa mga mata nito. Mas itim ito kumpara sa ibang mga kasamahan niya. Sigurado ako ng mga panahon na yon na hindi sila tao. Yung babaeng nakaagaw ng pansin ko, may hawak itong prutas na kulay ginto. Nakatitig lang ako sa kanila at laking gulat ko nang magtama noon ang paningin namin. Hindi ako nakagalaw na para bang nahipnotismo ako. Kaya nalapitan niya ako. Iniabot niya sa akin yung prutas na yon. Hindi ko alam pero
Agad ko rin namang tinanggap. Ngumiti siya at sinabing regalo niya daw yun sa akin bilang diwata. At pwede akong humiling ng kahit na ano. Gutom na ako nun, kaya kinain ko agad. Masarap siya, parang pinaghalong mangga at langka. Pero may lasa pa na hindi ko maipaliwanag. Pagkatapos kong kainin yon, bigla ko na lang napansin na wala na yung anino ko. Kahit sa tubig o sa mga dahon, walang refleksyon na sumasalamin sa akin. Doon na ako nagsimulang kabahan at balutin ng takot. May mga kamay na hindi ko nakikita na humila sa akin papasok sa kailaliman ng gubat. Marami sila at may kutob ako na mga kasamahan iyon ng diwatang lumapit sa akin. Malalamig at matitigas sa mga daliri nila. Sumisigaw na ako nun sa takot, pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Hanggang sa napansin ko na lang na hinilan nila ako palayo, hanggang sa natagpuan ko na lang yung sarili ko sa lugar na puno ng mga ugat at bato. Naramdaman ko yung hininga ng kung sino mula sa likod ko. Mabaho yun, na parang bulok na dahon. Sinubukan kong lumaban, pero wala talaga akong magawa. Kontrolado ako at parang nahipnotismo nga. Yung mga kamay na bumalot sa akin, lalong humigpit yung pagkakahawak. Naramdaman ko rin na parang may kumakain sa akin ng dahan-dahan. Hindi ko maipaliwanag yung paraan ng pagkain na tinutukoy ko. Pero alam niyo yung pakiramdam na nangihina kayo mula sa paa pataas? Ganun yung pakiramdam ko nun. Hanggang sa bigla na lang, may tumawag ng pangalan ko. Si Tito. Hinahanap na ako, kasama yung mga kapitbahay namin. Nung dumating sila at palapit na sa direksyon ko, nawala na yung mga kamay, pati na yung babaeng nakaputi. Nakita na lang daw nila ako na nakadapa sa lupa at halos hindi na makahinga. Umuwi kami agad nun at pinatingin nila ako sa albularyo. Sabi ng matanda, binigyan daw ako ng regalo ng diwata. Ang mali ko lang nun ay tinanggap ko. Hindi daw pala talaga yon dapat para sa akin. Yung prutas kasi na kinain ko ay para sa mga nilalang na doon lang sa gubat. Nalinlang daw ako at kung hindi ako natagpuan kaagad ay baka ako na raw ang sunod na kinain ng mga nilalang sa gubat na yon. Nung bata pa lang ako, meron po akong palaging kasama, si Gab. Magkapit-bahay kasi kami at halos araw-araw magkasama sa kung saan-saan. Sa kanto man yan, naglalaro ng patintero sa bakuran ng lola niya, naghahanap ng bayabas, o kaya ay sa ilog na malapit sa amin at naglalaro hanggang gumabi. Kaya siya rin talaga yung masasabi kong best friend ko. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang nawala. Aksidente raw, sabi ng mga matatanda. Nahulog daw siya sa bangin habang naglalakad siya pa uwi. Walang nakakita kung paano nangyari. Pero ayun nga, wala na siya. Mahigit 2 dekada na rin ang lumipas mula nang nawala siya. Minsan naaalala ko pa rin siya, lalo na kapag nadadaan ako sa bahay ng lola niya na ngayon abandonado na. Pero ang hindi ko inaasahan ay makikita ko ulit siya sa panaginip ko. Sa totoo lang, gusto kong balikan ulit yung mga panahon na mga bata pa lang kami at naglalaro sa kung saan-saan. Mula kasi nang mawala siya, pansin ko rin na naging matamlay ako. Hindi na ako masyadong lumalabas ng bahay. Parati na lang akong nasa loob habang naglalaro ng video games at computer. Kahit nga mga magulang ko noon, nag-alala na rin talaga sa akin. So balik tayo. Dinalaw niya ako sa panaginip ko. Nakita ko siya sa isang lugar na parang tambayan namin noon.
Pero malabo ang lahat. Parang merong makapal na hamog. Naisip ko na lang na baka nga dahil panaginip ko lang yon, hindi ko nagaanong tanda yung dati naming tambayan. Nakatayo lang siya nun. Tapos nakangiti siya habang may hawak-hawak na isang maliit na kahon na mayroong nakataling laso. Alam niyo yung itsura ng mga regalong pangbata? Yung colorful tapos may ribbon? Ganun siya. Iniabot niya sa akin yung kahon na yon. Pero bago ko makuha, nagising na ako. Akala ko wala lang yon. Hanggang sa makita ko kinabukasan, yung eksaktong kahon na yon sa ibabaw ng cabinet ko. Hindi ko alam kung paanong napunta yun doon. Pero alam ko, wala talaga yun sa kwarto ko bago ko matulog. Medyo kinabahan ako. Pero mas nanaig yung kuryosidad ko. Kaya binuksan ko na lang din. Ang laman nun ay isang lumang larawan. Picture namin ni Gab noong mga bata pa kami. Nakatayo kami sa harap ng puno ng mangga na nasa likod ng bahay nila. Nakangiti kaming pareho at nakataas ang mga kamay namin na naka-peace sign. Alam kong nangyari yun, pero ang hindi ko maalala ay kung sino yung kumuha noon. Hanggang sa napansin ko yung figura sa likod namin. May nakadungaw sa likod ng puno at sigurado kong hindi ko siya kilala. Hindi namin siya kilala ni Gab. Mukha siyang lalaki pero ang labo ng mukha niya na parang may static. Ramdam ko rin yung tingin niya sa amin kahit na sa litrato lang yon. Yung pakiramdam na para bang pinagmamasdan kayo. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya maalala o kung bakit ngayon ko lang siya napansin sa larawan. Pero ramdam ko na may kakaiba sa figura na yon. Makaraan ng ilang araw simula noon, ay doon ko naalala yung mga kwento ng lola ni Gab sa amin tungkol sa nuno na sinasabi niya o yung mga espiritu na nakatira sa puno ng mangga. Baka raw kasi hindi kami nagpaalam noon, kaya nagalit ang figurang yon. Pero wala talaga akong maalala na ganong nangyari, kahit nasa ganitong edad na ako. Sa ngayon ay nakatago pa rin sa akin ang larawan na yon at yung kahon. Nakatago ito sa kwarto namin ng asawa ko. Minsan napapaisip ako kung nagparamdam lang ba sa akin si Gab dati nung mapanaginipan ko siya. O baka may iba pa siyang gustong ipaalam. Hindi ko na nabigyan ng pansin yon at napagtuunan man lang ng atensyon. Naging memorya na lang siya at kwento. Isa pa, hindi naman na ako binibisita at ginagambala ni Gab. Una at huling panaginip ko yon sa kanya. Kung saan man siya ngayon, siguro naisip niyang gusto kong ipagpatuloy ang buhay ko nang walang kung anumang elementong gumagambala sa akin. Lalo na sa pamilya ko rin ngayon. Darwin nga po pala, boss. Sana makuha mo itong ipinasa kong kwento na sigurado naman akong pasok sa panlasa ng mga kapasta natin dyan. 32 na ako. Nakatira dito sa Batangas. Panggabi ang work ko. Ngayon lang nagkaroon ng mahabang bakasyon, kaya naisipan kong isulat itong karanasan ko. Noong high school pa ako, meron akong tita na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang pangalan niya ay Tita May. Galante siya sobra. Paano mag-isa lang sa buhay? Ilang beses nang iniwan ng asawa. Nung birthday ni Papa, sinorpresa niya kami. Bigla ba namang dinala sa bahay namin ang isang sasakyan na matagal na ring pinapangarap ni Papa sa pamilya namin. Malaki kasi ang pamilya namin. Bale, maliban kay Mama at Papa, 6 kaming magkakapatid. Second hand yung sasakyan. Ang sabi ni Tita May, nabili niya raw yon sa isang auction sa Quezon. Sobrang mura na binebenta ng may-ari. Pinaayos niya lang daw ng konti sa isang talyer at ayun na,
Maganda na ulit yung sasakyan. Parang bago. Ang saya namin nun. First time naming magkaroon ng service sa pamilya. Madalas commute lang kami kapag bumabiyahe. Na sobrang hassle kasi nga 8 kaming lahat. Ilang beses din kaming nakapagbiyahe sa kung saan saan nun. Noong unang buwan sa amin nung sasakyan. Noon lang namin napansin na ang weird nung sasakyan. Hindi siya normal. Una, bigla na lang lumalamig sa loob ng sasakyan habang nasa biyahe. Kahit na sobrang init sa labas. Wala namang built-in aircon sa loob nun. Madalas din naming maramdaman na kapag pumapasok kami, ang bigat lagi ng hangin na nagmumula sa loob. Yun bang parang may something sa loob na lumalabas? Sabi ni Papa, ganun daw talaga kapag second hand ang sasakyan. Talagang may kakaiba kaming mararamdaman. Kasi hindi naman kami ang unang gumamit nun. Pinabless na rin namin sa pari ang sasakyan para kahit papaano, mapanatag kaming lahat. Kaso ilang araw lang, may naramdaman ulit kami. Yung bunso naming kapatid na babae, 7 years old lang siya nun. Nakapark yung kotse sa garahe. Nang biglang umiyak si Rose. Kasi may babae raw na nakatingin sa kanya. Galing doon sa kotse. Ang pangit daw ng itsura ng babae. May dugo-dugo sa muka. Si Papa, natakot na rin. Kapag daw kasi mag-isa siyang nakasakay dun sa sasakyan, hindi niya maiwasang tumingin sa salamin. Kasi pakiramdam niya, may nakasakay. Minsan may mga nag-uusap pa raw. Ako ang dahilan kung bakit ibinenta namin yung sasakyan. Bale, ganito kasi. Nag-picnic kami noon malapit sa dagat. Kaso inantok ako. Napuyat ako kasi nanood kami ng pelikula ng mga kaibigan ko doon sa bahay nila. Sabi ko matutulog muna ako doon sa sasakyan. Pumuesto ako doon sa pinakalikod. May dala naman akong unan tapos natulog na. Nagsimula akong managinip. Sa panaginip ko, may iba akong kasama sa sasakyan. Pamilya rin. Nasa unahan yung nanay at tatay. Tapos katabi ko yung 2 bata. Biglang tumigil yung sasakyan. May mga lalaki sa labas na may takip ang muka. Umiiyak na yung mga bata. Yung ama, lumabas siya. Kinompronta niya yung mga armadong lalaki na may mga takip ang muka. Tapos, bigla na lang binaril ng kausap niya. Lumapit sila sa sasakyan at binaril din yung nanay. Sa kanila pilit na inilabas yung 2 magkapatid. Iyak nang iyak ang mga ito. Doon na ako nagising. Sumisigaw din pala ako. Nakadungaw sa akin si Mama at Papa. Bakit ko raw sila tinatawag? Ikinuwento ko sa kanila yung napanaginipan ko. Sabi ni Papa, malamang ayun daw ang nangyari sa orihinal na may-ari ng sasakyan. Kaya rin daw minumulto yung sasakyan dahil may masamang history pala ito. Nagpaalam naman si Papa kay Tita na ibebenta niya yung sasakyan. Wala naman daw kaso kay Tita. Valid naman daw kasi yung rason namin. Nag-ipon na lang si Papa. Mas okay daw talaga kapag brand new ang bibilhin. Di na mamumroblema kung mumultuhin ka ba nung may-ari o hindi. Hello po mga kapasta. Hindi siguro nakakatakot ang kwento kong ito, pero may kinalaman pa rin naman sa paranormal. Kaya tingin ko, magugustuhan niyo pa rin ang kwento ko. Jessica nga pala ang name ko. Single mom. 10 years old na sa ngayon ang anak ko. Ang bilis lang lumaki ng mga bata. Parang kahapon lang hindi pa marunong maglakad ang anak ko. Tapos ngayon, mas madalas pang nasa labas kaysa nasa loob ng bahay. Paborito ako ng lola ko, kahit na noong nabubuhay pa siya. Emerald ang pangalan ng lola.
Kaparehas daw ng pangalan ng isang precious stone. Lagi niyang sinasabi sa akin na ako ang pinakamabait niyang apo, kaya ako ang paborito niya. Hanggang paglaki, ramdam ko nga na ganoon pa rin ang turing niya sa akin. Nagtatrabaho na ako nang mamatay si Lola. Sakit sa kidney. Ako ang may pinakamalakas na iyak nung ilibing si Lola. Unang beses akong dinalaw ni Lola sa panaginip noong mabuntis ako ni Carl. Hindi namin sinasadya yon. Nadala lang kami ng kalasingan. Nasa tamang edad na rin naman kami. Pero pareho naming ayaw pang magkaanak kasi starting pa lang kami sa mga kanya-kanya naming karir. Sabi ni Carl, ipalaglag ko raw. Gulong-gulo ko nun. Tapos dinalaw ako ni Lola sa panaginip. Nasa kwarto daw ako, bukas ang pinto at pumasok si Lola. Ang bata ng itsura niya. Nag-usap kami. Ang sabi niya, hiwalayan ko na raw si Carl at palakihin na lang ng mag-isa ang bata. Sinunod ko naman, tama yung naging desisyon ko. Kasi after 1 year, nabalitaan kong nakulong si Carl dahil binugbog niya yung sunod niyang naging girlfriend. Kung hindi ko siya hiniwalayan, baka ganoon din ang nangyari sa akin at ng magiging anak namin. Simula nun, lagi na akong dinadalaw ni Lola sa panaginip. Laging sa kwarto ang setting ng panaginip ko. Papasok siya, tapos mag-uusap kami. Ganun lang. Madalas ay mga advice ang hinihingi ko sa kanya. Pero may isang beses na binigyan kami ni Lola ng regalo. Birthday ng anak ko kinabukasan. Ang lungkot ko nun. Kasi hindi ko man lang magawang bilhan ng spaghetti yung anak ko sa birthday niya. Naubos yung ipon ko sa mga gastos ni Kendra sa school at pati na rin sa mga gamot niya. Mahirap talagang maging single parent, lalo na kapag hindi man lang naiisipang magpadala ng tatay. Nakatulog akong umiiyak. Sa panaginip, dinalaw ako ni Lola. Tinanong niya ako kung bakit ako umiiyak. Sabi ko, wala kasi akong pera sa birthday ni Kendra. Wala man lang akong mailutong handa sa anak ko. Sabi ni Lola, iyakin pa rin daw ako. Tapos niyakap niya ako. Pagkatapos nun, may inilagay siya sa kamay ko. Hindi ko nakita. Pero ang sabi ni Lola, gumising na raw ako kasi maaga pa dapat akong pumunta sa palengke. Naguluhan ako. Tapos nagising ako bigla. Yung mga luha ko naging muta na. Umaga na pala. Tumayo ako at napansin ko nga na nakakuyom ang kamay ko. Pagbukas ko nito, may 4,000 papel sa kamay ko. Bagong-bago pa yung 4 na 1,000 bill. Parang bagong withdraw sa bangko. Hindi ako makapaniwala. Binigyan ako ni Lola ng pera. Kahit na patay na siya. Dali-dali akong bumangon at masayang nagbihis para makabili ng lulutuin sa birthday ni Kendra. Pero yun na ang naging last na pagdalaw sa akin ni Lola. Hindi na siya ulit pumasok sa panaginip ko. Ikinuwento ko kay Mama ang mga nangyari at sabi niya, mas mabuti na raw yun kasi ibig sabihin, nakatawid na yung kaluluwa ni Lola papunta sa kabilang buhay. Tama naman. Helen po ang pangalan ko. Sobrang tagal na nung mangyari sa amin itong karanasan na ito. Halos hindi ko na nga tanda ang detalye. Pero susubukan ko pa rin ikwento lahat ng natatandaan ko. 16 years old pa lang ako nung mangyari to. Nag-aaral pa ako nun. Yung dati naming tinitirhan ay nadamay sa sunog. Nawala lahat ng gamit namin sa bahay, pati ilang personal na gamit ko. Buti at nakapag-loan noon si Papa sa trabaho, kaya nakahanap naman agad kami ng malilipatan. Pati school noon, lumipat ako. Malayo sa syudad yung lugar na nalipatan namin. Bale, magkakalayo ang mga bahay.
Biro ni Papa, okay na daw yun. Kasi kahit masunog ang isang bahay hindi kami madadamay. Mabait naman yung mga tao na kapitbahay namin. May mga naging kaibigan din agad si Mama. Madalas ay nagkikita-kita sila sa market tuwing umaga para magkwentuhan ng kung ano-ano. Sinasama ko lagi ni Mama kasi ako yung taga-bitbit ng mga pinamili lagi. At madalas akong nababagot kakaantay kay Mama. Kasi sobrang haba ba naman ang tsismisan nila ng mga bago niyang kaibigan. Isang beses, pauwi na kami. May lumabas galing dun sa likod ng puno. Babae, kaedad ni Mama. Nakangiti siya. Sabi niya, nakatira raw siya sa gitna ng gubat. Gusto niya lang daw magpakilala kasi napansin niya na bago lang kami sa lugar. Matapos silang mag-usap, may ibinigay na envelope yung babae kay Mama. Ang sabi niya, pasabit daw yun. Regalo niya sa amin. Nilalagay sa mga kisame o bubong ng bahay. Pampaswerte. Nagpasalamat si Mama. Pagkatapos ay umuwi na rin kami. Nang makarating sa bahay, binuksan agad ni Mama yung envelope. Kinuha yung laman nito at isinabit sa itaas ng mesa namin sa kusina. Ang weird kasi papel lang naman siya. Tapos may mga nakasulat na hindi ko mabasa kasi nasa ibang lengguwahe. Hinayaan ko na lang. Lumipas ang mga araw at napansin namin na may kakaiba sa bahay. 4 lang naman kami doon. Ako, si Mama, si Papa at ang bunso kong kapatid. Pero tuwing gabi, kapag nanonood kami ng TV sa sala, pakiramdam namin ang daming tao sa paligid. Minsan sa may kusina, sa labas, pati sa sala kung saan kami nakaupo lahat. Sabi ni Bunso, madalas niya raw makita sa kwarto namin ang isang lalaki na sumisilip. Sobrang laki raw nung lalaki at sobrang itim. Hindi naman daw ito pumapasok. Biro ko, baka panaginip niya lang yun. Pero seryosong seryoso yung itsura niya. Sila Mama at Papa, may nararamdaman na rin daw. Naalala ni Papa nung pauwi siya nung minsan. Gabi yun, sakay siya ng motor niya. Malayo pa raw siya. Nakita niya na may kung sinong nakatayo sa bubong namin. Siyempre nang makarating siya sa harap ng bahay namin, hinanap niya yung nakatayong nilalang. Pero wala na raw. Naglibot pa siya nun sa buong bahay. Pero wala na siyang nakita. Ako naman, kapag nagigising sa hating gabi, nadidinig ko na may mga naglalakad sa loob ng bahay. Imposible yon kasi nakalak lahat ng pinto namin, pati bintana. Mabubuksan lang yon kung sakaling sisirain ng kung sino mula sa labas. Kaso tuwing umaga, chinecheck ko. Sarado pa rin naman yung mga pinto at bintana. Si Mama ang nakapagkwento ng tungkol sa mga nangyayari sa amin. Ikinuwento rin niya yung babaeng nagbigay sa amin ng envelope na may pansabit. Sabi ng mga katsismisa niya sa market, malamang daw na yung babaeng nagbigay sa kanya ng envelope na yon ay si Maria. Matagal na nilang pinaghihinalaan na isang mangkukulam yung babae na yon. Kaya rin daw ilag ang mga residente sa kanya. At malamang daw ay kulam rin yung pansabit na ibinigay nito. Siguro ang dahilan ay dahil baguhan lang kaming pamilya. At gusto niya lang kaming paglaruan. Kasi nga hindi namin alam na siya pala ay isang mangkukulam. Nang makauwi na si Mama, sinunog niya yung pansabit na bigay ni Maria. Simula nun, nawala na rin yung mga kakaibang paramdam sa bahay namin. Naging ilag na rin kami kay Maria. Siguro ang lesson sa mga nangyari sa amin ay huwag basta-bastang magtitiwala sa mga taong hindi mo naman lubusang kilala. Kumusta na po mga kapasta?
pandemic days pa lang listener na ako sa channel ninyo. Kaya rin magpasa hanggang ngayon, gustong gusto ko ang mga horror na palabas dahil sa mga kwento ninyo. Ngayon naisipan ko na ako naman ang magkukwento ng karanasan ko. Sana lang mapili at maisama sa mga compilation ninyo. Kay nga pala ang pangalan ko. Nangyari ito noong bagong kasal kami ng asawa kong si Justine. Halos 8 taon na rin ang nakakaraan. Pagkatapos nung kasal namin, saka lang kami nagka-oras na magbukas ng mga regalo. Sobrang dami. Inimbita kasi namin lahat ng kamag-anak namin both sides. Kaya parang naging fiestahan yung reception. Kaya rin sobrang dami ng regalo na natanggap namin. Siyempre, tipikal na mga regalo yung nabubuksan namin. Mga gamit sa bahay, imported na pagkain, meron ding cash at letter. Pero ang importante dito sa kwento na to ay ang bagong santo. Maliit lang siya, halos 2 feet lang. Nung una naming makita yung santo, pareho kaming naguluhan ni Justine. Kasi hindi namin kilala kung sinong santo yun. Pero dahil lumaki kami sa pamilyang laging nagsisimba, hindi na namin masyadong kinwestiyon kung sino yon. Basta inilagay lang namin doon sa altar, katabi ng mga Biblia. Wala namang problema nung una. Katagalan, saka lang nagsabi sa akin si Justine na kapag mag-isa daw siya sa sala, hindi siya mapakali. Kasi parang nakatingin sa kanya yung santo. Pakiramdam lang naman daw. Sabi ko, baka nung bata siya may takot siya sa mga santo. Ang kaso wala naman daw. Ako rin, nagsimula na rin magparamdam sa akin yung santo. Nahuhuli ko sa gilid ng mga mata ko minsan na para bang nakatingin sa akin yung santo. Kapag lumilingon naman ako, hindi naman. Nagkasundo kami ni Justine. Napalitan na yung santo na nandoon. Bumili kami ng Santo Niño at iyon ang ipinalit namin sa altar. Itinago namin yung santo sa bodega doon sa may kusina. Mga 2 linggo ang lumipas. Galing kami ni Justine sa isang party. Halos madaling araw na nung matapos. Pagdating namin sa bahay, sarado yung mga ilaw. Pero kita mo naman ang loob kasi malakas yung liwanag galing sa labas. Dumiretso ako agad sa kusina kasi naiihi na ako. Nakamedyas lang ako noon. Pagpasok ko sa kusina, una ko agad nakita ay ang santong nakatayo doon sa may mesa. Paanong mapupunta yun doon? Walang dahilan. Maliban na lang kung yung mismong santo na yon ay nakakapaglakad ng mag-isa. Tahimik ang paligid, kaya rinig na rinig ko talaga nang magsalita yung santo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Sabi niya, sabay lingon sa akin. Tumakbo ko pabalik. Isinasarado na nun ni Justine yung pinto. Sumisigaw ako. Malamang hindi niya naiintindihan yung sinasabi ko. Kasi tarantang-taranta ako nun. Yumakap ako sa kanya. Lumabas kami. At doon ko ikinuwento sa kanya ang nangyari. Hindi na kami pumasok sa loob ng bahay. Nakituloy na muna kami sa bahay nila mama. Malapit lang naman sila, kaya okay lang. Sabi sa amin ni mama, malamang daw na yung santo na yon ay hindi bendetadong santo. Dapat daw kasi ay ipinapabless muna sa pari ang ganoong klase ng mga santo para na rin masigurong hindi pamamahayan ng masasamang elemento. Sigurado daw si mama na demonyo ang nakatira sa santo na yon. Kinabukasan nun, nagpasama kami sa kanya na pumasok dun sa bahay. Kinuha namin yung santo, sinira at inilibing sa malayo. Nagpa-bless na rin kami ng bahay para siguradong wala na talagang kahit anong nilalang ang makakasama namin doon. At effective naman.
Kasi simula nun ay natahimik na ulit ang bahay namin. Ang aking pangalan po ay Denzel. Fan na ako nitong channel nyo. Simula pa lang nung fiction stories pa ang ginagawa nyo. Isa kayo sa mga paborito kong creator dito sa YouTube. Kasi magandang background yung mga kwento ninyo, lalo na kapag nasa trabaho ko. Itong ikukwento ko ay personal na nangyari sa akin. Kung tama ko, 2018 yung taon na nangyari ito. Cat person po ako. At ang hilig ko sa pusa ay naman ako sa family namin, na noon pa man ay mahilig na talagang mag-alaga ng mga stray cats. Hindi kami bumibili ng mga imported na lahi. Kasi para sa amin, mas maraming pusa sa kalsada ang nangangailangan ng matitirhan kaysa sa mga pusang nasa pet shop. Nung magkatrabaho na ako, sinubukan kong bumukod na sa family namin para at least mahalaman ko rin kung paano ang mabuhay sa sarili kong mga paa. Yun bang hindi naaasa pa sa mga magulang? Malapit sa tinitirhan namin ng isang malaking bahay. Nasabi ng mga residente ay isa raw kulto. Kung ano-ano raw ang ginagawa ng mga nakatira doon, lalo na kapag hating gabi. Kahit ako, nasubukan ko nang makita yung mga weird shit na ginagawa nila. Isa sa mga napansin ko ay yung mga alaga nilang pusa na madalas kong makita sa gilid ng daan. Healthy naman yung mga pusa. Meron yung isang kulay itim na sobrang malambing. Kapag dumadaan ako, lumalapit sa akin. Sabi ng mga residente, yung ilan daw sa mga pusa at aso na inaalagaan doon ay ginagamit ng mga kulto para sa mga ritual nila. After a year ng paninirahan ko doon, nalaman na lang namin na wala ng tao doon sa malaking bahay. Umalis na raw yung mga may-ari. Ang sabi, lumipat na ng hideout yung kulto nila. Naiwan yung ilang mga alagang hayop. Ako na mismo ang nagkusa na kunin yung itim na pusa na laging lumalapit sa akin. Pinangalanan ko siyang Jaggy. Ang saya ko noon kasi may kasama na ako sa kwarto. Sobrang makulit na pusa si Jaggy. Gusto niya laging nagpapakarga. Kahit nga minsan may ginagawa ako, lagi yang nagpapalambing. Kapag dumadalaw ang girlfriend kong si Ann, hindi kami makapag-sexy time kasi laging pumapagitna si Jaggy. Akala niya ata naglalaro kami. Almost 2 years na naging pusa ako si Jaggy. At sa 2 taon na yon, ay napamahal talaga siya sa akin. Pero pansin ko rin na hindi normal na pusa si Jaggy. Malamang ay naabuso rin siya sa loob ng kulto na yon. May kaaway siya lagi sa labas na hindi ko makita. Kapag iniilawan ko, wala naman. Hangin lang. Tapos papasok si Jaggy na puro sugat ang katawan, na parang may nakaaway talaga siya. Namatay si Jaggy nung minsang lumabas ito at may dumaang truck. Nasagasaan po siya. Nag-iba yung hugis ng katawan ni Jaggy matapos magulungan ng dambuhalang truck. Sobrang lungkot ko nun. Sabi ni Ann, siya na raw ang bahala sa katawan ni Jaggy. Nung birthday ko, sabi niya, may sorpresa raw siya sa akin. Kami lang noon sa inuupahan kong kwarto. Piniringan niya pa ako noon para daw masorpresa talaga ako sa regalo niya. Nung tanggalin niya yung piring, nagulat ako nang makita ko na nasa ibabaw ng kama ko si Jaggy, nakatayo. Naluha ako noon. Saka ko na-realize na hindi gumagalaw si Jaggy. Sabi ni Ann, pinataxidermy niya raw yung katawan ni Jaggy. Ibig sabihin, preserve yung katawan at pinagawa niya upang magmukhang buhay pa rin ito kahit na patay na.
Masaya naman ako. Kaso kinagabihan nun, habang pinagmamasdan ko si Jaggy na hindi gumagalaw, pakiramdam ko hindi na siya yon. After 3 days, may nangyari. Nagising ako na may nakadagan sa dibdib ko. Pagdilat ko, si Jaggy. Nakatingin siya sa akin. Hindi naman ako nagulat agad nun, kasi gano'n naman siya dati noong buhay pa siya. Pag gusto niya akong gisingin, tumutungtong siya sa dibdib ko. Tapos nang ma-realize kong may mali, napabalikwas ako. Naitapon ko si Jaggy sa sahig. Ang pula ng mata niya. Yung anino niya sa pader, parang sobrang laki. At hindi hugis pusa. Hugis tao ito na may sungay. Sa pagkakataong iyon, alam ko nang hindi si Jaggy ang nasa harap ko, kundi isang itim na nilalang na pumasok sa katawan ng dati kong alaga. "Hindi mo siya pag-aari," sabi nung boses na nanggaling sa katawan ni Jaggy. Sumugod ito sa akin. Balak akong saktan. Buti at nakapa ko yung vase na lalagyan ng halaman na ibinigay sa akin ni Ann. Hinambalos ko ito kay Jaggy. Tumalsik yung pusa. Agad kong hinila yung kumot at itinakip ito sa katawan ng pusa. Wala itong nagawa. Hindi siya nakawala nung bilugin ko na yung kumot para makulong siya doon. Isinako ko ito. Pagkatapos ay saka ko sinunog sa likod bahay. Hindi ko na lang sinabi kay Ann yung nangyari. Basta sabi ko, inuwi ko dun sa dati naming bahay para mas maayos na maitago. Hula ko, malamang ay nagamit sa kung anong ritual ang pusang si Jaggy bago ko pa man ito naging alaga. At malamang ay may kung anong itim na entity na pumasok sa katawan nito nang mamatay ito. At lumabas lang yon nung maipa-taxidermy ni Ann. Pero hula ko lang naman yon. Hi mga kapasta. Excited akong magpasa. Kasi noon pa man, gusto ko nang marinig ang sarili kong kwento dito sa channel nyo. Ngayon lang nagkaroon ng chance, kaya sana matanggap ito. Trina ang pangalan ko. 28 na ako ngayon. Single. Nagtatrabaho sa isang government facility dito sa Davao. Noong high school ako, may nangyari sa bahay namin na sobrang nakakatakot. Medyo na-trauma nga ako noon. Na kahit magpasa hanggang ngayon, ay may phobia pa rin ako sa ilang bagay na may kinalaman sa nangyari. Ako kasi yung mismong nakasaksi. At yun pa naman ang first experience ko sa paranormal. Kaya traumatic talaga. Bale, may malawak kaming space sa harap ng bahay namin. Pinatayuan yun ng tindahan ni Mama at Papa. Bala kasi nilang magtayo ng meat shop sa barangay namin. Madalas kasi, dadayo pa kami sa market para lang bumili ng mga karne ng baboy o manok. Naisip ni Papa na kung magtatayo kami nun, ay magiging suki daw namin lahat ng kapitbahay namin sa lugar na yon. Sakto naman na umuwi si Tita Presi namin galing abroad. Nang malaman niya na magtatayo ng meat shop sila Papa at Mama, sabi niya may ireregalo daw siya sa amin. 2 days ang lumipas, dumating si Tita Presi. May dalang refrigerator na saktong-sakto doon sa tindahan namin. Nahihiya pa nga nun yung mga magulang ko kay Tita. Kaso sabi ni Tita, naalok lang daw ito ng isang kakilala sa kanya sa sobrang murang halaga. Naging okay naman yung negosyo namin. Gaya nga ng sabi ni Papa, pumatok sa lahat ng kapitbahay namin. Kasi di na nila kailangang mamasahe para lang makabili ng karne. Ubos lagi ang tinda namin. Kung mayroon mang tira, madalas yung mga tusino.
kasi hindi mabenta sa amin. Wala naman kaming nararamdaman nung una. Normal naman lahat. Kaso nung isang beses na naiwan si mamang magbantay mag-isa, mga 6:00 ng hapon, sabi niya, may nadidinig daw siyang umiiyak galing sa kung saan. Umamin din nun si Papa na isang madaling araw daw, nang pumasok siya dun sa shop, paglingon niya sa ref, may mga daliri daw na nakalabas dun sa takip ng ref. Tapos biglang hinugot pa loob. Ang sabi niya na lang daw sa sarili niya, namamalikmata lang siya kasi nga bagong gising. Ito naman ang naging experience ko. Gabi na yon, 10:00 ata ng gabi. Bakasyon. Abala ako sa pakikipag-text sa ilang mga classmate. Malakas kasi ang signal doon sa shop, kaya minsan doon ako pumupwesto. Isang ilaw lang yung bukas nun. Tapos bigla akong nakarinig na may nagsalita. Tulong, sabi nung boses. Sobrang hina lang nito. Nakala ko kaluskus lang sa kung saan. Tapos narinig ko ulit yun. Tulong. Paglingon ko sa ref, kasi doon nanggagaling yung boses, nanginginig na ito. Para bang may lindol, pero ang apektado lang ay yung mismong ref. Narinig ko na naman ulit yung boses na humihingi ng tulong. Mas malakas na ito. Umiiyak na rin. Tapos yung ref, dahan-dahan nang bumubukas. Nakita ko yung mga daliri na sinasabi ni Papa. Sobrang putla nito. Yung kuko, kulay ube na medyo maitim na. Umaangat yung takip ng ref. Una kong nakita doon ay buhok na basa. Tapos yung mga mata na halos lumuwa na. Isang batang babae yung nasa loob ng ref. Sobrang payat niya at ang putla. Umiiyak siya habang humihingi ng tulong. Tumakbo ko palabas, papunta sa kwarto nila Mama at Papa na patulog na nun. Sabi ko, may bata dun sa ref. Si Papa ang unang nag-check, pero wala na kaming nakita. Simula nun, hindi na ulit namin ginamit yung ref. Nangutang na lang si Papa at saka kami kumuha ng panibagong ref na magagamit sa meat shop. Yung haunted ref, ibinenta namin sa junk shop. Binili naman yun ng may-ari. Tapos wala na kaming naging balita matapos nun. Sabi sa amin ni Papa, baka kaya haunted yung ref na yon ay dahil may namatay ng batang babae doon. Kaya rin siguro murang ibinenta kay tita dahil alam nilang haunted yung ref na yon. Hello po sa inyong lahat na mga nakikinig pa rin dito sa channel. Isa rin akong loyal listener noon pa. At naisip ko ito na ang time para magbahagi din ng sarili kong kwento. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Honey. Noong kabataan ko, ang tanging naaalala ko kay Lolo ay ang mga panggagamot niya sa mga kapitbahay namin. Dati raw na albularyo si Lolo. Kaso nung tumanda na, medyo humina na rin yung taglay niyang kapangyarihan. Kaya madalas ay mga simpleng sakit na lang ang ginagamot niya. Hangang-hanga talaga ako kay Lolo nun. Kasi feeling ko, lagi akong nakakakita ng magic tuwing nanggagamot siya. Dinadasalan niya lang madalas yung mga pasyente. Tapos ayun, himalang nawawala yung mga iniinda nilang sakit. Close kami ni Lolo. Kapag nagkakausap kami tungkol sa powers niya, sinasabi niya sa akin na ako raw ang magmamana nun. Dahil ako ang panganay sa mga apo niya. Akala ko nga biro lang yun ni Lolo. Hindi pala. Nung mag-grade 6 ako, nagsimula nang humina si Lolo dahil sa sakit. Halos hindi na siya makatayo sa kama. Nakakaawa yung itsura nun ni Lolo. Para siyang zombie na nagsasalita. Tinanong ko siya
kung bakit hindi niya pagalingin ang sarili niya. Sabi niya, hindi raw kayang pagalingin ng manggagamot ang sarili niya. Nung hapon na mamatay si Lolo, nandoon kaming lahat sa bahay niya. Alam na kasi namin na anumang oras ay babawian na ng lakas si Lolo. Nasa kwarto silang lahat, kasama si Lola at yung mga anak nila. Tapos nagulat ako nang ipatawag ako sa loob. Pagpasok ko, lumabas sila mama pati sila tita at lola. Kakausapin daw ako ni Lolo ng kami lang. Sabi sa akin ni Lolo na oras niya na, kaya kailangan niya na raw maibigay ang regalo niya sa akin. May kinuha siyang abo sa ilalim ng unan niya. Tapos may isinulat siya sa noo ko. Ang init, nakakapaso. Sabi ko kay Lolo masakit. Pero tiisin ko lang daw. Nang matapos niyang maisulat yung kung ano man ang nasa noo ko, nagdasal si Lolo nang magkahawak ang kamay namin. Hindi ko maintindihan yung dasal. Basta nakapikit din ako katulad niya. Nang matapos ang dasal, ang sabi niya, lumabas na raw ako kasi aalis na siya. So lumabas ako. Pumasok naman si Lola. Doon na namin narinig ang mga iyak ni Lola. Patay na si Lolo. After ng libing, nakalimutan ko na rin yung ginawa namin ni Lolo. Hanggang isang araw nung high school, nasugatan yung kaibigan ko habang nagtatabas kami ng damo sa gilid ng school. Hinawakan ko yung kamay niya. Hinipan ko. Nagulat na lang kaming pareho kasi bigla ba namang sumara yung sugat niya at naglaho. Nagkatinginan kami nung kaibigan ko. Sabi ko, hindi ko alam kung anong nangyari. Simula nun, nalaman ko na may kapareho kong kakayahan katulad ng kay Lolo. Kaya kong gumamot ng mga sakit. Kapag hinawakan ko ang tao, alam ko agad kung ano ang sakit nila. Alam ko kung kaya ko silang gamutin o dapat ay sa doktor sila magpatingin. Ang nakakaalam lang nito ay ang mga relatives ko at ilang mga malapit na kaibigan. Kahit hanggang ngayon ay nagagawa ko pa rin ito. At tuwing nanggagamot ako, ay nararamdaman ko ang init sa noo ko. Parang hindi pa rin nabubura yung isinulat ni Lolo. Siyempre hindi ko sineryoso ang panggagamot. Kaya mga simpleng sakit o sugat lang ang kaya kong pagalingin. Sabi ko kasi sa sarili ko, gusto kong maging successful sa ibang linya naman ng trabaho. Sa ngayon po, isa na akong guro sa isang elementarya dito sa Bicol. Pinky nga pala ang palayaw ko. Sabi ng mga kapatid ko, ang liit ko raw kasi nung baby ako at ang pink nung balat ko. Kaya Pinky ang ipinangalan sa akin. Ako ang bunso sa aming 4 na magkakapatid. Sa ngayon, lahat ng mga kapatid ko may kanya-kanya na ring pamilya. Ako lang ata ang wala. Share ko po ang isang experience ko na nangyari sa dati naming bahay. Noong lumalaki pa lang ako, sa isang subdivision kami nakatira. Tahimik, malawak yung property namin at 2 palapag yung bahay. Nakakamiss din ngayon kapag naaalala ko kasi doon ako nagdalaga sa bahay na yon. Ang daming memories. Kaso nagkaroon ng problema kaya napilitan kaming ibenta yung ari-arian namin na yon. Anyway, nung bata ako, sobrang curious ako sa mga bagay. At isa sa mga napansin ko, ang kakaibang ritual ni Mami tuwing Linggo ng umaga. Kumukuha siya ng isang buong chocolate sa ref namin. Tapos ilalagay niya yun dun sa tumpok ng lupa sa likod bahay. Punso raw yun, sabi ni Kuya. Tirahan ng mga duwende. Natawa ko. Kasi sa pagkakaalam ko, hindi naman totoo ang mga duwende. So yun, bakit ginagawa yun ni Mami? Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa
Tinanong ko si Mami kung bakit binibigyan niya ng regalo yung punso. May ikinuwento siya sa akin na dahilan kung bakit niya ginagawa yon. Noong sila pa lang daw ni Daddy ang nakatira sa bahay, hindi pa isinisilang si Kuya at bago-bago pa lang ang bahay, may nakikipaglaro daw sa kanila sa loob ng bahay. Mga duwende. Madalas silang nawawala ng mga gamit sa bahay. Mga alahas. Kahit na nakatago na raw ang mga ito sa cabinet, ay himalang nakukuha pa rin. Tapos madalas din daw na mahulog ang mga gamit sa sahig galing sa mesa o lababo. Kapag bagong hugas yung mga pinapatuyong pinagkainan, bigla na lang daw yun mahuhulog kahit wala namang hangin. Kapag naman daw natutulog sila sa gabi, madalas daw nilang nararamdaman na may mga boses na nag-uusap sa ilalim ng kama. Si Daddy raw mismo ang nakakita ng duwende. Umiihi raw siya sa likod ng bahay nang bigla niyang makita ang 5 maliliit na nilalang na nakapila habang naglalakad pabalik sa punso. Kumaripas daw siya noon papasok sa bahay. Nung isinilang na raw noon si Kuya, napapansin nila na may kausap daw minsan si Kuya sa bintana. Hindi na nila kaya. Nagtawag na sila ng albularyo. Tinulungan sila nitong kausapin yung mga duwende. Mabait naman daw yung mga duwendeng nakatira doon. Talagang mahilig lang makipaglaro. Maayos naman nila itong nakausap. Nagkasundo yung mga duwende at sila Mama na tuwing linggo ay magbibigay sila ng tsokolate doon sa bahay ng mga duwende bilang bayad upang hindi na nila gambalain ang bahay namin. Pumayag naman ang mga ito at ang sabi ni Mama, simula nga raw noon ay hindi na ulit kami pinagtripan ng mga duwende. Sabi ni Mama sa akin nung lumipat kami, malamang daw na yung bagong may-ari ng bahay na yon ay mamroblema rin sa mga makukulit na duwende. Pero problema na raw nila yon. Gina po ang tunay kong pangalan. Hindi ko na lang babanggitin ang apelido ko, pati na rin ang lugar kung saan ako nakatira. Kasi hindi naman po importante sa kwento. Nangyari ito halos 10 years ago na rin. Bale, anniversary namin yon nung una kong naging boyfriend. Lance ang pangalan niya. Hindi kami nagkatuluyan. Pero noong panahon na yon, paniwalang paniwala ako na siya na talaga ang lalaking gusto kong makasama pagtanda. Dahil nga anniversary namin, may ibinigay siyang regalo sa akin. Nakabalot pa. At pagbukas ko, kwintas yun na sobrang ganda. Diamond yung design niya. Nagalit nga ako kasi sabi ko, mukhang mahal yung kwintas. Paano niya maa-afford yun? Hindi naman kalakihan yung sahod niya sa trabaho niya. Sabi naman ni Lance, pinag-ipunan niya raw yun. Nagpasalamat naman ako at hinalikan siya. Hindi ko hinuhubad yung kwintas na yon. Kahit natutulog ako, nasa leeg ko yun. Hindi naman kasi siya masakit sa leeg at bagay na bagay siya sa skin tone ko. Isang beses, mag-isa ako dun sa bahay, nanonood ng TV. Sarado yung mga ilaw. Ganun kasi ang gusto ko. Para akong nasa sinihan. Dahan-dahan na bumukas yung pinto. Kumunot ang noo ko kasi ang alam ko, nailak ko yun. Naisip ko, malamang sila Mama yon. Kaso nung nakabukas na yung pinto, wala namang tao. Nagtaka ko lalo. Tumayo ako at isasara na sana yung pinto nang makarinig ako ng boses. "Ibalik mo yan," sabi nung boses. Biglang may lumitaw dun sa pinto. Isang babaeng middle age na mahaba ang buhok. Yung dress niya, parang yung suot na damit ng matatanda kapag nagsisimba. Nagulat ako. Tumakbo ko sa gilid para buksan yung ilaw. Pinindot ko lahat ng ilaw, pati na yung sa harap ng bahay. Paglingon ko ulit, wala na yung babae.
Naulit pa yon. Sa kwarto naman. Hindi ako makatulog noon habang nakahiga sa kama. Lumabas kasi kami noon ng mga kaibigan ko at uminom ng kape. Pinipilit kong patulugin ang sarili ko. Nang bigla ko nalang maramdaman na may umihip na malamig na hangin. Kaso paano mangyayari? Sarado lahat ng bintana. Tapos parang may gumagalaw sa loob ng kwarto ko. Kahit wala naman akong nadidinig na yapak. Ayoko pang buksan noon ang mga mata ko. Kasi takot akong makita kung ano man yun. Naramdaman ko na may malamig na kung ano sa leeg ko. Dumidikit yung lamig sa kwintas ko. "Ibalik mo na ito," sabi nung boses. Pagdilat ko, isang dangkal na lang halos ang pagitan ng mukha namin. Maganda siyang babae, pero halata na ang pagkaagnas ng mukha niya. Yung buhok niya, hinahangin-hangin pa. Hawak niya yung kwintas ko. Agad akong tumayo at tumakbo palabas. Ilang araw din akong hindi natulog sa kwarto na yun nang sarado ang ilaw. Kinumpronta ko nun syempre ang boyfriend ko. Ayaw pang umamin nung una. Kalaunan ay sinabi rin niya sa akin na mura niya raw itong nabili sa isang kawatan na kakilala niya pala. Nung puntahan namin yung nagbenta sa kanya, ay sinabi nitong kinuha niya raw sa isang puntod yung kwintas na yon. Nangako naman kami na hindi siya ire-report sa otoridad. Basta ituro niya lang kung saan niya ninakaw yung kwintas. Pinuntahan namin yung puntod. Nagsindi ako ng kandila at ibinalik ko yung kwintas doon sa butas niyang nicho. Matapos yon, nawala na rin naman ang pagpaparamdam ng multong babae. Malamang ay importante sa kanya yung kwintas na yon. Kaya ang gusto lang niya ay maibalik sa libingan niya yung ninakaw na alahas. Kwento ito ng isang kaibigan na naging katrabaho ko noon. Close pa rin naman kami hanggang ngayon. Nang marinig ko itong kwento niya, sabi ko bagay ito dito sa channel. Nagpaalam ako kung pwede ko sanang ipasa dito para mas maraming tao ang makarinig sa karanasan niya, at pumayag naman siya. Itago na lang natin siya sa pangalang Kiko. Apartment lang daw na paupahan yung unang naging tirahan nila ng asawa niya. Sila lang daw dalawa nun. Bagong kasal pa lang sila. Akala raw nila magiging normal ang buhay nila. Kaso hindi. May malaking puno raw ng nara doon sa likod ng apartment na inuupahan nila. At ang sabi, may nakatira daw na entity sa puno na yon. Siyempre dahil galing sa syudad itong si Kiko, hindi siya naniwala. Kaso habang umaandar ang mga araw, napapansin niya raw na parang hindi lang silang dalawa ang nakatira doon sa apartment na yon. Nung nabuntis ang asawa niyang si Bea, lagi na lang itong nasa bahay. Sabi nito sa kanya, madalas niya raw makita na may sumisilip na kung ano sa bintana. Malaking lalaki raw na parang halimaw ang itsura. Maitim at mabuhok. May nakapagsabi sa kanila na maligno yon at malamang na nagka-interes ito sa buntis niyang asawa. Dahil sa nangyari, lumipat sila ng tirahan. Naka-advance na raw sila ng 3 buwan doon sa apartment na yon, pero hinayaan na lang nila. Nakitira sila sa isang kaibigan habang naghahanap si Kiko ng mas maayos na matitirhan. Pero kahit doon, ay sinundan pa rin daw sila ng maligno. Takot na takot daw laging maiwan si Bea. Kasi baka raw kung anong gawin sa kanya nung maligno na yon. Kahit yung kaibigan nila na tinirhan nila, ay nagkukwento na rin na may napapansin nga siyang lalaki na umaali-aligid sa bahay nila, lalo na sa gabi. Dahil doon ay lumipat ulit sila. Sa boarding house naman.
Mas maliit kaysa sa mga dati nilang tinirahan. Tapos nasa second floor pa. Akala nila hindi na magpapakita yung maligno. Pero isang gabi, nagising sila sa kalabog ng pinto. Si Kiko ang unang lumabas at pagtingin niya sa bintana, nakatayo daw doon yung maligno. Pulang-pula raw ang mga mata nito. Nalaman ito ng mga magulang ni Bea. Lumuwas pa raw ang mga ito galing sa Bicol para lang mapuntahan sila doon sa nilipatan nilang bagong bahay. Pagdating daw ng mga magulang ni Bea, may kinuha daw ito sa bag. 2 itim na bracelet na ang sabi gawa sa ngipin ng isang mabangis na aso. Anting-anting daw ang bracelet na ito. Pangontra sa mga masasamang elemento na gumagambala sa kahit na sino. Mahirap daw gawin ng mga ganong klaseng anting-anting. Kasi may specific lang na klase ng aso ang pinagkukunan nila ng ngipin. Sinamahan daw sila ng mama ni Bea hanggang sa makapanganak siya. Bumalik pa nga raw ng ilang beses yung maligno. Pero nung makitang may suot ng anting-anting sila Kiko at Bea, ay parang umatras daw ito. Hanggang sa tuluyan nang hindi nagpakita. Hanggang ngayon naman daw ay safe na sila. Nasa kanila pa rin daw yung bracelet. At ang sabi ng mama ni Bea, kung sakali raw na bumalik yung maligno, isuot lang daw nila ng ilang araw yung bracelet. At sigurado daw na mawawala ulit ito.